Kakausap naman ho natin sa pagkakataon pong ito ang chairman ng Commission on Elections, mga importanteng update, mahalagang gawain bago ang 2025 elections. Si Chairman George Serwin Garcia nasa ating linya. Chairman Garcia, good morning po sa inyo, sir. Si Orly Trinidad po ulit. Chairman. Magandang umaga po, Sir Orly, at magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Matanong ko lang po yung deadline na tinakda ng COMELEC, December 13. Tama po ba ito'y para sa pagpaparehistro ng mga social o online sites o channels o pages ng mga politiko? Tama po ba yun? Tama po, Sir Orly. Ito po ang deadline, December 30 ng social media accounts ng mga kandidato at mga political parties, party list organizations at mga nominees po nila. At ito po ay natapos na noong nakaraang araw. At Sir Orly, yung pong mga private individuals hindi kinakailangan magparehistro. Tinanggal po natin ang pribadong individual na magpaparehistro sapagkat parang sa ating palagay napaka-unfair na sila ay magpaparehistro kung nag-like lang sila, nag-repost ng mga nakapost ng isang kandidato. Ano ho ba para mariba sa ating mga taga-subaybay, although matagal na natin pinag-uusapan dito, Chairman, kinakailangan talaga ito. Para saan po ito? Ano po ang purpose po nito, Chairman? First time po natin ginawa ito sa kasaysayan ng komisyon na magkakaroon tayo ng regulasyon kahit paano sa social media. Ang telebisyon, radyo, dyaryo, highly regulated po yan ng COMELEC. Opo, sa panahon ng kampanya. Sapagkat yun nga pong lahat ng mga kontrata na pinapasok ng mga istasyon ng radyo, television at kahit sa dyaryo ay sinasubmit po sa COMELEC at kinakailangan i-report ng mga kandidato. Subalit nakita natin na ang social media ay hindi regulated. Samantalang sa kasalukuyan, ang isa sa may pinakamalawak na paraan para magpa-advertise o kaya para i-promote ang kanyang sarili ng isang kandidato at isang partido politikal ay ang social media. Wala po tayong social media regulation law in the Philippines. Inaamin po natin yan. Subalit kahit paano ang COMELEC kasi ay may tinatawag na rule-making power. Kahit paano in a limited sense, pwede po kami mag-regulate din ng social media upang ma-monitor namin lalo na ang paggastos dyan sa pamamaraan na yan. At number 2, upang kahit paano po ay malabanan natin ang fake news at disinformation at misinformation. Halimbawa ako ay tumatakbong alkalde, ibig sabihin, Chairman, babantayin ninyo ang aking mga social media kung ako'y unang-una lumampas na sa aking kung ilang limit para po i-advertise ang aking kandidatura. Tama po ba yun? Opo, kung hindi lamang COMELEC, siyempre yung mga magkakalaban, magbabantayan sila. Ang mga taong bayan, babantayan din yung nakapost sa kanila. Aaminin din natin, Sir Orly, unlimited po kasi pagka social media. Hindi katulad sa TV, 120 minutes, bawat isang istasyon. Sa social media, wala. Want to sawa yan? Tama po. Ang ating pong radyo, 90 minutes per station. Sa dyaryo, meron din pagpatungkol sa half page at saka sa one-fourth page. So yan po ay may limitasyon na Sir Orly. Pero dito po sa atin po sa social media, pwede po namang lumabas yung nakalagay na post 24 hours a day, 7 days a week. So pwede po magkaroon ng ganyan. Kaya ang sa atin, hindi po namin malilimit yun na Sir Orly sapagkat at wala rin po namang equivalent na amount yun yung malalagay mo sa social media dahil nga po yung social media ay isang community. Pero nakikita natin doon kapag may mga paraan upang sila ay, for example, ginastusan talaga yung mismong content ng kanyang social media account. Hindi rin po namin, Sir Orly, pakikialaman yung kung ano yung nilalaman ng kanilang pages o yung social media account. Sapagkat sa ating pong palagay yan ay pwede mag-violate ng freedom of expression and freedom of speech. Subalit, tatandaan ng lahat, iwasan natin ang fake news, ang misinformation at disinformation kasi dyan po kami pwede magkaso sa kanila at dyan po namin ipati-take down yung mga post na yan. Buti siguro bago sila magplano kung anong kanilang mga ilalathala o ipapublish, ipalalabas sa mga social media account, familiar dapat sila sa Fair Elections Act. Lalo na yung maggagawa ka ng maglalahad ka doon ng isang bagay laban sa iyong kalaban sa politika, obligado kasi yon na bigyan mo rin ng patas na exposure yung pinatutungkulan ng negative report. Dapat pamilya din siguro sila doon dahil isa rin ba yan sa inyong babantayan na Chairman? Opo, Sir Orly, at saka yung kinakailangan yung mga kandidato bago sila mag-post sa kanilang mga social media accounts and pages, kinakailangan, Sir Orly, meron tinatawag na fact-checking. Kung yun nga po news organization, katulad po ng GMA7,
katulad po ng DCBB, may fact-checking po kayo ng talagang counter-check. Inaalam mabuti kung tama ba yung inyong ilalagay sa balita, tama ba talaga yan, at at the same time, may parehas na panig kaya dapat ay laging makukuha. At the same, hindi naman po natin pinagbabawal ng ating batas yung pong kampanya against a candidate. Yung po'y pinapayagan. Pero siyempre, iiwasan natin yung tinatawag na cyber libel naman para hindi kayo makasuhan. Alright. Yung yung ilang mga vlogger, ito na ho yung mga social media account ng mga private individual. Minsan kasi, pati sila, meron din silang mga leaning, meron silang sinusuporta ng mga kandidato, at minsan meron din silang tinitirang mga kandidato. Bagamat sila po hindi kinakailangan magparehistro, ano ang dapat nilang isipin? At ito ho ba'y maigpit din yung babantayan, lalo na ho yung mga influencer na sinasabi, Chairman? Dapat po kasi kasama sila talaga doon sa yung private individuals nung una naming guidelines. Kaya lang ito po yung ating pinabago. Sapagkat hanggang sa kasalukuyan kasi, Sir Oli, aminin na natin, wala tayo talagang definition pa ng isang batas kung sino ang social media influencer na tinatawag. Tama po. Maaaring ikaw ay sikat pero ikaw ba ay social media influencer? Si Sir Oli may sariling social media account halimbawa na lagi siyang madami ring mga supporters at followers. Pero siya ba'y nangangulugang social media influencer kung nagpapahayag lamang siya ng kanyang opinion. Meron din naman mga si Sir Oli halimbawa merong mga ayaw na kandidato talaga dahil yung mga pinanindigan ng kandidato yan hindi po katanggap-tanggap sa kanyang panlasa. Yung nangangahulugan ba siya ay social media influencer. So hindi po namin kayang pakialman yon, Sir Oli. Ganyan po kasi kalawak. Pero pagka po sila ay na-take down, ang ating po mga social media platform kasi ay may absolute na karapatan kung alin yung tatanggalin na post o kung ano yung i-retain. Hindi po rin namin kayang pakialaman. Yan po yung problema natin. Sa bandang huli, ang social media platforms, yung malalaki, X, Google, TikTok, yan Facebook, kasi yung mga sila Meta. Facebook. Sila po kasi, Sir Oli, ang pwedeng magpulis ng kanilang ranks kasi nga po ito yung isang community. Kaya po kakailanganin talaga, Sir Oli, ng isang batas upang mas mapatibay ang kapangyarihan ng COMELEC. Kasi tatandaan natin, Sir Oli, na ang COMELEC ay limitado lang ang pwedeng gawin. Wala pa po tayong batas hanggang sa kasalukuyan. So ibig sabihin kung talaga meron kayo nakitang hindi patas sa paglaman ng mga content ng sa mga social media account, ang talagang kanilang pwedeng puntahan dito ay yung anti-cybercrime law. Yun lang. Pwede bang i-apply sa kanila yung Fair Elections Act tulad ng mga nasa mga media na? Opo, Sir Oli. At the same time, may usapan po kami ng mga malalaking social media platform. Nagkaroon na po kami ng lagdaan, ng kasunduan na talagang kapag ang COMELEC ang nag-request at sa amin ikinumplay ng ating mga kababayan, mga kandidato, partido politikal, ay pwede po kaagad nating ipa-take down. Kasi nga po, kapag walang ganon, Sir Oli, inaabot po ng linggo, buwan, bago ma-take down yung isang malicious na post o hindi makatotohanan ng nakapost. Opo, nakasira na ng sobra-sobra. So, dito po may usapan kami sa mga platform na sana naman huwag pahirapan ng COMELEC bagamat again, wala namang batas na nagre-regulate sa kanila. Pero at least kung sila naman po'y voluntary makikipag-ugnayan sa atin, napakalaking bagay na po sa amin yan. In fact, Sir Oli, katulad ng dalawang malaking platform na binanggit ko, sila po ay nag-commit na hindi sila tatanggap ng mga political advertisement. So maliwanag po yun. So amin po maayon na pa, napakagandang balita po sa amin. Opo, yung isa naman nagsabi, meron kaming political advertisement, pero meron kaming political advertisement library na makikita sa kanilang platform, pwedeng ma-verify daw ng mga mamamayan kung ilan ang magkano ang nagastos, ano ang mga pinost, ano ang coverage ng post na yan, pwede daw pong ma-verify. So, sa aming palagay, Sir Oli, malaking step na yon kahit paano. Pagka dito sa paglaban natin sa misinformation, disinformation at fake news. Alright. So, pag halimbawa, ako'y may nakitang post sa kandidatong si Andoy na wag yung iboto to dahil nangungupit ito ng tip para sa mga waiter. Bago nyo i-request sa social media, magkakaroon siyempre ng due diligence investigation upon request. Ganun ba yun, Chairman? Opo, Sir Oli, yun po gagawin natin. Hindi naman basta-basta ipapatake down yung isang post kung ito naman talaga ay makatotohanan. Sa bandang huli, yung nag-post naman yan ang responsible sa tinatawag natin na yung pong cyber libel.
Pero at the same time din, ang gusto rin nating maiwasan dito at labanan, yung kampanya laban sa tinatawag na mga troll farms. Ay napakadami mga troll farms, Sir Orly. Lalo-lalo na at may mga nag-ooperate po nito, kinakailangan masawata rin itong mga ganitong klase na paninira, lalo na kung ito ay gagawin sa social media. Pero isang atin lang pong pakiusap sa mga kababayan natin sa puntong ito, Sir Orly. Ang social media, tama po yan, pwedeng maging source ng informasyon. Pero po, pagka mga balita, sana po mas pagkatiwalaan natin yung mga balitang nandyan sa mga mainstream media po natin. Sapagkat sila may mataas na ethical standard, kina-countercheck, bine-verify at talagang na yung profession na yan ay pinoprotektahan. Ibig sabihin, ang source po kasi ng balita ngayon sa kalimitan social media. Pero paano natin madidistinguish kung yan ay totoo? Hindi po lahat na nakalagay sa social media, Sir Orly, ay makatotohanan. And therefore, dapat po may warning tayo dyan sa mga kababayan natin, lalo na pagsapit ng araw ng kampanya. Okay, magandang bantayan yan at maging daan din at makatulong din ng lahat. Hindi lamang po COMELEC, hindi lamang po ang iba't ibang mga nangangasiwa ng pagbabalita, kung hindi lahat na ho tayo pag mayroong mga nagpapakalat ng fake news. Sa nga pala, kung ako'y kandidato at wala akong nirehistrong social media account, anong kakaharapin ko, Chairman? Kung wala naman talaga siyang social media account, Sir Orly, ay wala Okay lang. tayong magagawa. Talaga naman okay lang Pero naman po pag, yan. At, pero pag may nahalata kayo ng mukhang social media account ko, paano? pwede namin kausapin ng mga platform, ipa-take down yan. At the same time, pwede namin siyang kasuhan sapagkat nag-require kami ng registration Tapos lumalabas kanya pala yan. Walang pinagkaiba yan, Sir Orly, sa mga campaign materials, Ayun. sa pagkalalaki. Halimbawa, pagkatapos sasabihin sa amin, hindi naman Hindi ako kami naglagay naglagay niyan. niyan. Yung kalaban ko naglagay niyan para ako'y makasuhan. Tama. Pero sa bandang huli, kanina mong obligasyon patanggal yan. Hindi ba sa'yo din? Kasi ikaw ang nabibinipisyohan yung pagkalalaki na dapat 2x3 lamang ang size halimbawa ng mga posters. So may paraan naman po kami na kahit pa sabihin na natin hindi kayo ang nagkabit, pero kayo naman ang nabibinipisyohan, you should be responsible enough as candidate na ipatanggal yan. Yan po yung gusto rin natin sabihin kahit sa social media. Kung halimbawa may lumabas na isang account, hindi sila mismo magreklamo sa amin, COMELEC, meron po lumalabas na account na ganito, pinopromote ako o ganito, tinitira na ko daw ang isang kandidato, hindi sabihin nila sa amin, ipate-take down namin yan, dahil hindi pala naman pala sa kanila yan. Okay. Last question na lang, Chairman. Nako, ito maraming nakausap ako kahapon. Meron bang paraan daw ang COMELEC para, hindi ko na alam kung susolusyonan, problema ba talagang malaki ito, yung kaliwat kanang pag-usbong ng mga mga nagso-survey, yung mga political poll survey, parang di mo na malaman ngayon kung ano lihito mo o hindi, Chairman. Meron na po naging kaso dyan, several years ago ang Korte Suprema, social weather station versus the COMELEC, na kung saan sinasabi na hindi natin pwedeng pigilan ang pagkakaroon ng mga survey. Opo, sapagkat yan ay part yan ng ating mga karapatan sa ating saligang batas. Subalit, yung mga survey firms, may mga limitasyon na nilagay ang Korte Suprema tulad ng pagre-reveal sino ang nagkomisyon ng survey na yan, magkano ang binayad, ano ang mga guidelines na pinatupad para sa pagpapatupad nitong tinatawag na survey. At the same time, dapat ito ay i-reveal sa mismong survey firm, hindi pa pwedeng private pagkatapos kasi nga, baka rin naman fake news o kaya misinformation or disinformation. Yun lang malungkot, Pero anyway, alam naman natin na yung mga survey na yan, sa ngayon, kasalukuyang panahon, parang hindi na ho epektibo ho yan. Dahil malamang, buwan pa lamang bago mag-eleksyon, may mga kandidato na ho talaga napili ating po mga botante. Kaya nga ho, ang malaga ho talaga ay yung ginagawa ninyo, COMELEC, Chairman, ninyo dyan sa COMELEC, na pagsasagawa ng mga debate. Yan ang dapat na hindi mawala. Diyan mo makikita diyan mo makakaalaman, Chairman. Actually po, at ako'y sumusuporta, ang GMA7 magkakaroon ng sariling padibate sa mga senatorial walls o kaya sa mga ibang kandidato pa. Sumusuporta po tayo dyan. Sa ating pong batas talaga namang ang dapat, yun daw po mga media stations ang magpapadibate at ang COMELEC ay magko-coordinate lang at magsusupervise. So yun po ang talagang dapat na isakatuparan. Kaya po kami, sa lahat ng mga magpapadibating ganyan, basta i-coordinate lang sa amin, sa COMELEC, kami po ay mag-iinganyo. Maganda po na ang pagboto ng tao ay nakabase sa issue na pinapanindigan ng mga kandidato at hindi dahil sa siya ay sikat lang na personalidad o laging medyo heartthrob o nakikita lagi sa social media. Kinakailangan yung issue sapagkat sa bandang huli
ang ikakatagumpay po ng isang halal na tao ay yung kanyang pinapanindigan sa issue para sa bayan. Alright. Chairman, maraming salamat po sa inyo at magandang umaga. Sa ulitin po, sir. Thank you po. Maraming salamat, Sir Oli. Mabuhay po. At pabalik. Hilingan, walang Pinoy